Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 22 verses 1 to 7. Ito po ang sinasabi. Umawit si David sa Panginoon nang iligtas siya ng Panginoon sa kamay ng mga kalaban niya at kay Saul. Ito ang awit niya. Panginoon, kayong aking matibay na bato, na kanlungan at pananggalang. Kayong aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Bilang kanlungan na bato, makapagtago ako sa inyo. Sa inyo ako tumatakbo at kumakanlong. Iniligtas niyo ako sa mararahas na tao. Karapat-dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, iniligtas niyo ako sa mga kalaban ko. Tulad ng mga alon, ang kamatayan ay nakapalibot sa akin. Ang mapinsala ay tulad ng malakas na agos na tumatangay sa akin. Ang kamatayan ay parang lubid na nakapulupot sa akin at parang bitag sa aking daraanan. Sa aking kahirapan, humingi ako ng tulong sa inyo, Panginoon aking Diyos. At pinakinggan niyo ang panalangin ko roon sa inyong templo. Yan lang po, purihin ng Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli po, ang aking babasahin makikita sa 2 Samuel chapter 22 verses 8 to 14. Nayanig ang lupa nang siya'y magalit at nauga pati sandigan ng langit. Nagbuga ng usok ang kanyang ilong at mula sa bibig lumabas ang apoy. Hinawi ang langit, bumaba sa lupa, makapal na ulap ang tungtungang pababa. Sakay ng kerubin, mabilis lumipad, sa bilis ng hangin siya ay naglayag. Nagtago sa likod ng dilim na ipong tubig, ulap na maitim. Magmula roon, gumuhit ang kidlat at harap niya'y biglang nagliwanag. Nagpakulog si Yahweh. Mula sa langit, tinig ng kataas-taas ng Diyos ay narinig. Yun lang po. Amen. Tayo po ay magpuri lagi sa Diyos. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang amin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng 2 Samuel, chapter 22, verses 15 to 28. Pinana nyo ng kidlat ang inyong mga kalaban, at natarantas silang nagsitakas. Sa inyong tinig at matinding galit, natuyo ang dagat, at nakita ang lupa sa ilalim nito. Pati na rin ang pundasyon ng mundo ay nalantad. At mula sa langit ako'y inabot nyo, at inahon mula sa malalim na tubig. Iniligtas nyo ako sa kapangyarihan ng aking mga kalaban, na hindi ko kayang labanan. Sinalakay nila ako sa oras ng aking kagipitan, ngunit sinaklolohan niyo ako, Panginoon. Dinala niyo ako sa lugar na walang kapahamakan dahil nalulugod kayo sa akin. Pinagpala niyo ako dahil ako'y namumuhay sa katwiran. Sa kalinisan ng aking kamay, ako'y inyong ginantimpalaan. Dahil sinusunod ko ang inyong kalooban at hindi ko kayo tinatlikuran, Panginoon na aking Diyos. Tinutupad ko ang lahat ng inyong utos. Ang inyong mga tuntunin ay hindi ko sinuway. Alam niyong namumuhay ako ng walang kapintasan at iniiwasan ko ang kasamaan. Kaya naman ako'y inyong gantimpalaan dahil nakita niyong wala akong ginagawang kasalanan. Tapat kayo sa mga tapat sa inyo, at mabuti kayo sa mabubuting tao. Tapat kayo sa mga taong totoo sa inyo, ngunit mas tuso kayo sa mga taong masama. Inililigtas nyo ang mga makapagkumbaba, ngunit ibinababa nyo ang mga mapagmataas. Amen. God God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa ating daily devotion ay makikita sa 2 Samuel chapter 22 verses 29 to 35. Ito po ay kay Mera. At ito po ang sinasabi. Panginoon, kayong aking liwanag sa kadiliman, kayong aking ilaw. Sa tulong nyo, kaya kong salakayin ang grupo ng mga sundalo at kaya kong akyatin ang pader ng kanilang tanggulan. Ang pamaraan niyo, O Diyos, ay walang kamalian. Ang inyong masalita ay maaasahan. Kayo katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. Kayo lang, Panginoon, ang tunay na Diyos at wala ng iba. At kayo lang talagang aming batong kanlungan.
kayong nagbibigay sa amin ng kalakasan at nagbabantay sa aking daraanan. Pinatatag niyo ang aking mapaa tulad ng paa ng usa upang maging ligtas ang pag-akyat ko sa matataas na lugar. Sinasanay niyo ako sa pakikipaglaban tulad ng pagbanat ng matibay na pana. Yan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Blessed evening. Ang Bible verse ko po today is from 2 Samuel chapter 22 verses 36 to 43. Sa Tagalog, sabi, ang awit ng pagtatagumpay ni David. In English, David's Song of Praise. Yan. Chapter 36. Ako'y iniligtas mo, Yahweh, ng iyong kalinga at sa tulong mo ako'y naging dakila. Binigyan mo ako ng pagtataguan, kaya di mahuli ng mga kalaban. Mga kaaway ko ay aking tinugis hanggang sa malipol, di ako nagbalik. Nilipol ko sila at saka sinaksak, at sa paanan ko sila ay bumagsak. Pinalakas mo ako para sa labanan, kaya't nagsisuko ang aking kalaban. Mga kaaway ko'y iyong itinaboy, mga namumuhi sa aking pawang nalipol. Humanap sila ng saklolo, ngunit walang matagpuan. Hindi sila pinansin ni Yahweh nang sila'y nanawagan. Tinapakan ko sila hanggang sa madurog, pinulbos ko silang parang alikabok, sa mga lansangan, putik ang inabot. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Dito sinalaysay niya sa awit, yung kanyang pasasalamat kay Yahweh, kung paano siya nito iniligtas, kung paano siya nito pinalakas, pinagtagumpay. Ayun lamang po, purihin ng Panginoon. God bless us. So muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At sa pagkakataong to, tayo po ay nasa 2 Samuel chapter 22 na, So isang kapurihan muli sa Panginoon na tayo patuloy na binibigyan ng buhay at tayo ay nakakapagbasa ng ating Biblia sa bawat araw, Isang chapter bawat araw, At ang itinalaga po sa atin ay ang 2 Samuel chapter 44 verse 51. So sabi po dito, ito po yung mga aral na matutunan po natin, So sa talata po na 44 hanggang 51, so makikita po natin dito, nagpahayag dito si Haring David ng pasasalamat sa Diyos, sa kanyang pagliligtas, pagtataguyod at sa pagbibigay ng tagumpay, laban sa kanyang mga kaaway. So makikita po natin dyan yung sa talata ng 44 to 46, makikita po natin dyan na ang Diyos yung tagapagligtas. So itinataas ng Diyos ang kanyang mga lingkod na iniligtas mula doon sa mga kaaway. So dapat talaga tayong magtiwala, sa ating Panginoon at sa kanyang pagtatanggol at pagbibigay sa atin ng kanlungan, Makikita din natin doon sa 47 to 50, dapat nating pasalamatan yung Diyos, sa kanyang katapatan. So tulad ni David, lagi siyang nagpapasalamat, sa bawat tagumpay sapagkat alam ni David na ang Diyos ang nagbibigay nito. So dito makikita din natin sa 51, sa talata 51, makikita natin dito na yung pagpaparangal ay dapat ay maibigay ito sa Diyos sapagkat yung Diyos yung nagbibigay ng pagpapala, pagtatagumpay dun sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Hindi lamang ito dun sa individual na salinlahi, kundi makikita dito yung kung sino nagiging tapat sa Panginoon. Talagang ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala at pagtatagumpay. So dito makikita natin na kapag tayo dumaraan ng pagsubok, huwag tayong matakot, sapagkat yung Diyos yung ating tagapagligtas at nakita natin ito sa buhay ni David at sa buhay ng mga Israelita, Dito makikita din natin na dapat lagi tayo magpasalamat sa Kanya, sa lahat ng kabutihan na ipinagkakaloob niya sa atin. At dapat patuloy tayo magtiwala sa Diyos sapagkat siya yung nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. So ibig sabihin, kapag tayo ay nagbibigay ng pagtitiwala doon sa Panginoon, talagang garantisado yung tagumpay
ay ibinibigay sa atin. So, purihin po yung Panginoon na sa kabila na late yung pasa natin ng ating video, ay maaga naman po natin nabasa yung chapter na ito. So, purihin po ang Panginoon and God bless everyone.